Blanko lang. At iyon ang mas masakit para kay Ramon. Mas gugustuhin pa niyang sigawan siya nito, saktan o sampalin. Pero ang katahimikan ay parang isang pader na hindi niya kayang gibaing. Lika, please. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Magpapaliwanag ako pag susumamo niya. Tinitigan lang siya ni Lika saglit. Pagkatapos ay simpleng nilagpasan siya nito, na para bang isa lang siyang poste sa daan, na para bang hindi sila kailanman nagkakilala, hindi kailanman naghalikan sa ilalim ng ulan. Lika, tawag niya ulit, sinusundan ito. Huminto ulit si Lika, ngunit hindi na lumingon. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, sir, sabi nito, ang paggamit ng salitang sir, ay parang isang sampal sa mukha ni Ramon. Bumalik na po kayo sa mundo ninyo at mananatili ako sa mundo ko. Nagpatuloy ito sa paglakad. Gusto siyang habulin ni Ramon, gusto niyang hawakan ang braso nito at piliting makinig. Ngunit alam niyang lalo lang nitong ikagagalit iyon. Naiwan siyang nakatayo doon, pakiramdam ay pinagsakluban ng langit at lupa. Lika! Isang boses ng babae ang tumawag mula sa entrance ng ospital. Isa sa mga katrabaho ni Lika. May inaabot itong isang malaking brown envelope. Pinabibigay sa'yo. Galing daw sa isang law firm. Kinuha ito ni Lika. Pinunit niya ang sobre at binasa ang laman. Nakita ni Ramon kung paano unti-unting nagbago ang blangkong ekspresyon ni Lika. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang tingin, pagkatapos ay ng sakit, at sa huli, ng purong galit na nakatutok, hindi sa kanya, kundi sa papel na hawak nito. Nang iangat ni Lika ang kanyang tingin at nagtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ramon ang desisyon doon. Isang pinal na desisyon. Ibinulsa nito ang papel, tumalikod, at sumakay sa unang jeep na dumaan, tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung ano ang laman ng sobrang iyon, pero alam niyang galing iyon kay Katrina. At alam niyang kung ano man iyon na ang huling pako sa ataol ng kung ano man ang namumuo sa pagitan nila ni Lika. Ang bigat ng sobre sa kanyang bulsa ay parang isang bato na humihila kay Lika pababa. Restraining order. Isang legal na dokumento na nagsasabing isa siyang banta, isang stalker, sa buhay ng mag-asawang Ramon at Katrina de Villa. Ang kahihiyan ay dumaloy sa kanyang buong sistema, mas masahol pa sa lason. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Lika na ibaon ang sarili sa trabaho. Nag-o-overtime siya, kumukuha ng mga shift na ayaw ng iba, ginagawa ang lahat para mapagod ang kanyang katawan at isip. Umaasa siyang sa sobrang pagod, wala na siyang lakas para isipin pa si Ramon. Para isipin ang sakit. Ngunit ang alaala ay parang isang multo. Nakikita niya ang mukha ni Ramon sa bawat pasyenteng inaasikaso niya. Naririnig niya ang boses nito sa bawat busina ng sasakyan sa labas. At sa gabi, sa katahimikan ng kanyang kwarto, ang alaala ng kanilang halik sa ilalim ng ulan ay bumabalik para pahirapan siya. Tama na, Lika. Tapos na. Isang hapon, habang nagkakape siya sa nurse's station, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Nang iangat niya ang kanyang tingin, halos mabitawan niya ang kanyang tasa. Si Katrina Legarda. Nakatayo ito sa kanyang harapan, nakangiti at may dalang isang mamahaling basket ng mga prutas. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, na lalong nagpatingkad sa kanyang iinosenteng itsura. Ang lahat ng mga nurses sa paligid ay napatingin, nagbubulungan. Hi, bati ni Katrina, ang boses ay matamis na parang pulot. Pwede ba tayong mag-usap? Saglit lang. Ayaw ni Lika. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo palayo. Ngunit ang mga mapanuring mata ng kanyang mga katrabaho ay nakatutok sa kanila. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Tumango na lang siya at sinundan si Katrina sa isang bakanting lounge. Ano nang kailangan mo? Tanong ni Lika, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi niya tinanggap ang inaalok na upuan. Nananatili siyang nakatayo, handang umalis anumang oras. Umupo si Katrina at ipinatong ang fruit basket sa mesa. Nandito ako para mag-sorry, sabi nito, ang mga mata ay puno ng peking pagsisisi. Sorry sa inasal ko noong gabi. At sorry para sa restraining order. Desperada lang ako noon. Natakot ako na baka alam mo na maagaw mo sa akin, Simon. Hindi umimik si Lika. Hinintay lang niya ang kasunod. Alam niyang mayroon pa. Pero, nagpatuloy si Katrina, nandito rin ako para magpasalamat.
Napataas ang kilay ni Lika. Magpasalamat? Para saan? Dahil sa'yo, sabi ni Katrina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil sa ginawa mo, na-realize ni Mon kung sino talaga ang mahalaga sa kanya. Na kahit anong tukso ang dumating, sa akin pa rin siya uwi. Sa pamilya niya. Ang bawat salita ay parang isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Lika. Actually, dagdag pa ni Katrina, na para bang may naalala, ang insidente ninyo ang nagtulak sa kanya na patunayan sa akin kung gaano niya ako kamahal. Biglang napahawak si Katrina sa kanyang noo. Oh, Esnray. I feel dizzy. Tila nawalan ito ng balanse at napahawak sa mesa. Otomatikong kumilos ang pagiging nurse ni Lika. Lalapit na sana siya para alalayan ito. Huwag, mabilis na sabi ni Katrina, itinaas ang isang kamay. Okay lang ako. Normal lang to. Anong normal? Naguguluhang tanong ni Lika. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Katrina. Isang ngiting puno ng tagumpay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan na bahagyang umuumbok sa ilalim ng kanyang puting bestida. Morning sickness, sabi nito, nakatingin diretso sa mga mata ni Lika. Well, in this case, all-day sickness. Buntis ako, Lika. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig na lang ni Lika ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Buntis. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, winawasak ang anumang natitirang piraso ng kanyang puso. At bago mo itanong, nagpatuloy si Katrina na parang binabasa ang kanyang isip para malinaw sa ting dalawad. Tumayo ito at lumapit kay Lika. Hinawakan nito ang kamay ni Lika, isang hawak na malamig at ayaw bitawan. At pagkatapos, ginawa nito ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Lika habang buhay. Inilagay ni Katrina ang kamay ni Lika sa ibabaw ng kanyang tiyan. Sa ilalim ng palad ni Lika, naramdaman niya ito. Isang bahagyang init. Isang bahagyang tigas. Ang simbolo ng isang buhay na nabubuo sa loob. Ang bunga ng pagmamahala ni Ramon at Katrina. Nabitawan ni Lika ang kanyang hininga, isang hiningang hindi niya namalayang pinipigil pala niya. At Simon, bulong ni Katrina, ang bawat salita ay isang pinal na hatol, ang ama. Nakarating kay Ramon ang balita mula sa isang kaibigan niyang doktor sa ospital. Pre, yung asawa mo, dinalaw yung nurse na tinulungan mo dati. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Ramon. Alam niya kung ano ang kayang gawin ni Katrina. Alam niya ang kamandag nito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Halos paliparin niya ang kanyang kotse papunta sa ospital. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Lika. Tumakbo siya sa mga pasilyo, ang bawat pagkabigo na makita ito sa nurses' station o sa lounge ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Pagkatapos ay may naisip siyang isang lugar. Isang lugar na tahimik, isang lugar kung saan nagpupunta ang mga taong naghahanap ng kapayapaan o sumuko na sa laban. Ang kapilya ng ospital. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Sa loob, kakaunti ang tao. At doon, sa isa sa mga upuan sa harapan, nakaupo si Lika. Mag-isa. Nakatingin ito sa krus sa altar, ngunit ang mga mata nito ay blanko, tila tumatagos lang dito. Hindi ito umiiyak. Hindi ito galit. Para itong isang magandang manika na binasag at iniwanan. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat yabag niya sa sahig na marmol ay umalingaw-ngao sa katahimikan ng kapilya. Huminto siya sa tabi nito. Hindi ito lumingon. Lika, mahina niyang tawag. Ilang segundo ang lumipas bago ito dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay walang buhay. Walang anumang emosyon na mababasa. Sinabi na niya sa akin, sabi ni Lika, ang boses ay kasing hina ng isang bulong, kasing lamig ng yelo. Congratulations. Lika, hindi ko alam, mabilis na sabi ni Ramon, ang desperasyon ay gumuguhit sa kanyang boses. Wala siyang sinasabi sa akin. Ngayon ko lang nalaman. Maniwala ka sa akin. Isang mahinang tawa, isang tawang walang saya, ang kumawala sa mga labi ni Lika. Maniwala? Bakit? Mayroon ka bang kahit isang bagay na sinabi sa akin na totoo, Mon? O Ramon ba dapat? O Villa? Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang pangalan mo, ang trabaho mo, ang status mo lahat kasinungalingan, nagpatuloy si Lika,
nakatingin pa rin sa kawalan. Pero yung halik totoo ba yun? O bahagi lang din ng laro mo? Para ma-entertain ang isang mayamang lalaki na nagpapanggap na driver. Hindi, mariing sabi ni Ramon, lumuhod siya sa harap nito para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang mga kamay nito, malamig ang mga ito. Ang lahat ng naramdaman ko para sa'yo, Lika, totoo yun. Maniwala ka. Ikaw lang ang totoo sa peking buhay ko. Sa wakas, tumingin si Lika sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, may nakita si Ramon. Hindi galit. Hindi sakit. Awa. Naaawa ito sa kanya. Masyado ka ng maraming problema, Ramon, sabi nito, dahan-dahang binabawi ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak niya. Huwag mo nang dagdagan pa ang sarili mo. May pamilya ka nang bubuin. Isang anak. Lika, please, huwag mong sabihin yan. Tapos na tayo, Ramon, putol nito sa kanya. Ang boses ay pinal na ngayon, may bigat ng isang desisyong hindi na mababago. Kahit kailan, hindi naman talaga nagsimula. Tumayo si Lika. Tinitigan niya si Ramon sa huling pagkakataon, isang tingin na nagsasabing paalam. Umalis ka na, sabi nito. Maging mabuti kang ama sa anak ninyo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo, hindi na lumingon kahit isang beses. Sinundan siya ng tingin ni Ramon hanggang sa maglaho ito sa pinto ng kapilya. Naiwan siyang nakaluhod sa malamig na sahig, mag-isa, pakiramdam ay nawala na ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Ang nag-iisang totoong bagay sa buhay niya ay kusa na niyang binitawan. Gabi na nang umuwi si Ramon sa mansyon ng mga De Villa. Naabutan niya si Katrina sa sala, nakangiti habang kausap ang kanyang ina sa telepono tungkol sa magandang balita. Nang makita siya nito, umiti ito ng mas malapad. Darling, you're home. We should celebrate. Hindi umimik si Ramon. Naglakad siya palapit dito. Hinintay niyang matapos itong makipag-usap sa telepono. Nang ibaba nito ang phone, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Buntis ka, sabi niya. Hindi ito tanong. Yes. Isn't it wonderful, masayang sabi ni Katrina. Paano, tanong ni Ramon, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Paano nangyari yun, Katrina, kung sa pagkakatanda ko ay hindi naman kita ginalaw? Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay bahagyang natigilan, ngunit mabilis itong nakabawi. Humalakhak ito ng mahina. Oh, Mon. Don't be silly. Naaalala mo yung gabi pagkatapos ng anniversary party ng mga Alcantara? Medyo lasing tayong dalawa. Ngunit umiling si Ramon. Hindi. Tanda ko ang gabing iyon. Umuwi ako sa sarili kong kondo. Muling umiti si Katrina, ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Naglakad ito papunta sa isang drawer at may kinuha mula roon. Inilapag nito sa mesa sa harap ni Ramon ang isang nakatuping papel. Baka ito ang kailangan mo para maalala mo, sabi nito, ang boses ay puno ng panunuya. A little proof. Binuksan ni Ramon ang papel. Ito ay isang resulta ng test. At sa ilalim ng key alleged father, nakasulat ang kanyang pangalan, Ramon De Villa. Sa tabi nito, ang salitang resulta, 99.9% probability of paternity. Tumingala siya mula sa papel, diretso sa mga mata ni Katrina na ngayon ay puno ng tagumpay. Para siyang nasukol. Walang laban. Walang kawala. Ito na ang katapusan. Lumipas ang isang linggo. Para kay Ramon, ang bawat araw ay isang paglalakad sa impyerno. Ang mansyon ng mga De Villa ay napuno ng paghahanda. Ang kanyang ina, na tuwang-tuwa sa balitang magkakaapo na, ay nagsimulang magplano ng isang granding baby shower. Si Katrina naman ay laging nakangiti, ginagampanan ang papel ng isang masayang buntis ng buong husay. Ngunit si Ramon ay parang isang multo sa sarili niyang bahay. Sumasabay siya sa agos, tumatango kapag kinakausap, ngumingiti kapag kinukuhanan ng litrato. Ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay patay. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang alaala ni Lika, ang sakit sa mga mata nito, ang pinal na pagtalikod. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang library, tinitigan niyang muli ang resulta ng test. Paulit-ulit niya itong binasa, bawat salita, bawat numero. 99.9%. Isang pinal na hatol. Ngunit may isang bagay na hindi tama.
Isang maliit na boses sa likod ng kanyang isipan ang bumubulong, isang bagay na pilit niyang isinasantabi pero patuloy na bumabalik. Ang kanyang alaala. Tanda niya ang bawat gabi, bawat sandali. At sigurado siya, ganap na sigurado, na wala silang pinagsaluhan ni Katrina na maaaring magbunga ng isang bata. Ang relasyon nila ay kasing lamig at kasing negosyo ng kontratang pinirmahan nila. Napatingin siya sa isang litrato sa kanyang mesa. Isang lumang litrato niya kasama ang kanyang lolo, ang nagtatag ng De Villa Corp. Ang pinakamahalagang puhunan sa negosyo, apo, ay hindi pera, sabi nito sa kanya noon. Kundi katotohanan. Dahil kapag nawala ang tiwala, kahit gaano ka pa kayaman, babagsak ka. Katotohanan. Naalala niya ang mga mata ni Lika. Ang babaeng iyon, sa kabila ng pagiging masungit, ay totoo. Ang galit nito, totoo. Ang sakit nito, totoo. Ang halik nito, totoo. At doon, sa katahimikan ng library, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Ramon. Hindi na siya magiging isang tau-tauhan sa larong ito. Kung may isang bagay siyang ipaglalaban, ito ay ang katotohanan. Hindi para sa kumpanya, hindi para sa pamilya, kundi para sa sarili niya. At para sa alaala ng nag-iisang totoong bagay na nangyari sa buhay niya. Kinabukasan, gumawa siya ng isang tawag. Hindi sa opisina, hindi sa kanyang ama, kundi sa isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Mang Tonyo. Sir Ramon. Napatawag po kayo. Akala ko po kinalimutan niyo na ako, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Si Mang Tonyo ay isang retiradong pulis na naging pinagkakatiwalaang private investigator ng kanyang lolo. Kailangan ko po ng tulong niyo, sabi ni Ramon. Isang bagay na kailangang manatiling sa ating dalawa lang. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa Makati, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga kakilala niya. Inilatag ni Ramon ang lahat. Ang peking kasal, ang pagpapanggap, ang biglaang pagbubuntis, ang FIFI test. Tahimik lang na nakinig si Mang Tonyo, humihigop ng kanyang kape. Nang matapos si Ramon, tumango-tango ito. Sir, sa tagal ko sa serbisyo, natutunan kong walang sikretong hindi nabubunyag. At ang mga kasinungalingan, kahit gaano kaganda ang pagkakatagni-tagni, ay maisinulid na nakausli. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Ramon. Simple lang, sir. Susundan natin ang sinulid, sagot ni Mang Tonyo. Alamin mo lahat tungkol sa kanya. Bawat galaw, bawat kausap, bawat lugar na pinupuntahan niya na hindi mo alam. Ilista mo lahat. Ibigay mo sa akin. Ako na ang bahala sa aalam ng detalye. Isang bagong determinasyon ang pumuno kay Ramon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang may kontrol siya. Hindi na siya ang biktima. Ngayon, siya na ang mangangaso. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Ramon. Pinagmamasdan niya si Katrina. Bawat tawag sa telepono na lumalayo ito, bawat spa-day o shopping trip with friends. Inilista niya ang lahat. Napansin niyang madalas itong pumunta sa isang bagong bukas na yoga studio sa Taguig, kahit na alam niyang ayaw na ayaw ni Katrina sa ehersisyo. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon kay Mang Tonyo. Isang gabi, habang nagmamaneho siya pauwi, hindi niya napigilan ang sarili. Iniba niya ang kanyang ruta at dumaan sa lugar kung saan nakatira si Lika. Mula sa malayo, sa kabilang kalsada, nakita niya ito. Nagdidilig ng mga halaman sa isang maliit na paso sa labas ng kanilang apartment. Simple lang ang ginagawa nito, ngunit para kay Ramon, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Ang payapang eksenang iyon ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Ito ang ipinaglalaban ko. Ang pagkakataong maging totoo, gaya niya. Hindi siya nagpakita. Umalis siya ng tahimik. Ngunit nang malapit na siya sa kanilang bahay, tumunog ang kanyang burner phone. Si Mang Tonyo. Sir, sabi nito, ang boses ay mabilis at may halong excitement. May nalaman ako. Ano iyon? Yung yoga studio sa Taguig. Hindi talaga yung yoga studio. Isa yung front. Ang totoo, isa yung condominium building. At may ibang lalaking madalas bumisita kay Ma'am Katrina sa isang condo unit doon. Huminto ang paghinga ni Ramon. Sino? Hindi ko pa sigurado sa pangalan, sir. Pero may nakuha na akong litrato niya. Ay sisend ko sa'yo ngayon. Ilang sandali lang, nag-beep ang telepono ni Ramon.
Isang picture message. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang litrato ay medyo malabo, kuha mula sa malayo. Ngunit sapat na para makilala niya ang lalaki. Isang lalaking pamilyar sa kanya. Si Anton, ang dati nitong nobyo bago pa man sila ipakilala sa isa't isa. Ang lalaking sinabi ni Katrina na matagal na niyang kinalimutan. Ang sinulid. Nahanap na niya ang nakausling sinulid. Sinubukan ni Lika na maging normal. Pumasok siya sa trabaho, inalagaan ang kanyang ina na ngayon ay malakas na, at mumiti kapag may nagtatanong kung kamusta na siya. Ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa gabi, ang bigat ng katotohanan na si Ramon ay magiging isang ama ay parang isang kumot na bumabalot sa kanya, ninanakaw ang kanyang hininga. Isang araw, tinawag siya ng kanilang head nurse. Lika, may offer para sa'yo. Isang private duty nurse. Malaki ang sahod, mas malaki pa sa kinikita mo dito sa loob ng 3 buwan. Nag-alinlangan si Lika. Ayaw niyang iwan ang ospital, ang kanyang comfort zone. Pamilya de Villa ang kliyente, dagdag ng head nurse. Ang matriarch nila, si Doña Elara de Villa, kalalabas lang mula sa isang mild stroke. Kailangan niya ng 24 paghahati 7 na alaga. Ikaw ang personal nilang ni-request. Nakita daw nila ang record mo. De Villa. Ang pangalan ay parang isang kulog sa kanyang tainga. Ang unang instinct niya ay tumanggi. Ayaw niyang mapalapit sa kahit anong may kinalaman kay Ramon. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang kanyang ina, ang mga bayarin, ang pagkakataong makapag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Ito ay isang pagkakataong hindi niya kayang palampasin. Profesional ka, Lika. Trabaho lang to. Pumayag siya. Kinabukasan, pumasok siya sa mga gate ng isang mansyon sa Forbes Park na parang isang palasyo. Sinalubong siya ng isang mayordoma at dinala sa silid ni Doña Elara. Ang matanda ay nakaupo sa isang wheelchair malapit sa bintana, nakatingin sa malawak na hardin. Magandang umaga po, bati ni Lika. Lumingon si Doña Elara. Ang mga mata nito ay matalas ngunit may bakas ng kabaitan. Ikaw pala si Lika. Maupo ka, Hija. Sa mga sumunod na araw, naging magaan ang loob nila sa isa't isa. Si Doña Elara ay hindi tulad ng ibang mayayaman na nakilala niya. Mabait ito, mahilig magkwento, at tila mailungkot sa kanyang mga mata. Madalas nitong ikwento ang kanyang yumaong asawa at ang pamilyang binuo nila. Hindi nito nababanggit si Ramon o si Katrina. At nagpapasalamat si Lika para doon. Isang hapon, habang inaayos ni Lika ang mga gamit sa isang lumang aparador sa silid, may aksidente siyang natabig. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang nahulog sa sahig. Bumukas ito at kumalat ang laman, isang koleksyon ng mga luma at kupas na litrato. Nako, pasensya na po, sabi ni Lika, at mabilis na pinulot ang mga ito. Hayaan mo na, Hija. Mga lumang alaala lang yan, sabi ni Doña Elara. Ngunit isang litrato ang nakakuha ng atensyon ni Lika. Pinulot niya ito. Ito'y isang family picture. Isang masayang mag-asawa, at sa gitna nila, isang batang lalaki na may malapad na ngiti, yakap-yakap ang isang aso. Ang mukha ng batang lalaki ang mga mata, ang ngiti. Pamilyar. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito si Ramon. Tumingin siya sa lalaki sa litrato. Ang ama. Ito ang mas matandang bersyon ng lalaking nakita niya sa business card na may pangalang kay Ramon de Villa. At ang babae, ang ina, ay ang babaeng kausap ni Katrina sa telepono sa bahay ni Ramon noong gabing iyon. Biglang nagkabuhol-buhol ang lahat sa isip niya. Si Ramon ay hindi driver. Siya ang anak. Siya ang tagapagmana. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking inakala niyang simple, ay ang mismong prinsipe ng palasyong ito. Ang kasinungalingan ay mas malalim pa pala kaysa sa inakala niya. Ang apo ko, biglang sabi ni Doña Elara, na nakatingin sa litratong hawak niya. Si Ramon. Kamukhang-kamukha ng kanyang lolo. Hindi alam ni Lika ang sasabihin. Nanatili siyang tahimik, hawak ang litrato na parang isang mainit na bakal. Tumingin si Doña Elara sa labas ng bintana, ang mga mata ay malayo ang tingin. Naaawa ako sa batang yan, bulong nito, na para bang kinakausap ang sarili. Ginawa siyang isang sakripisyo para sa negosyo. Ipinakasal sa isang babaeng hindi niya mahal,
isang babaeng mukhang pera lang ang habol. Napatitig si Lika sa matanda, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kasal na iyan isang malaking pagkakamali, nagpatuloy si Doña Elara, ang boses ay puno ng pait. Walang pag-ibig doon, Hisha. Isang kasunduan lang sa papel. Kitang-kita ko sa mga mata ng apo ko. Patay ang mga ito. Laging malungkot. Hanggang isang araw, nakita ko siyang umiti ulit. Isang totoong ngiti. Sinabi niya sa akin na may nakilala siyang isang babae. Isang simpleng babae, isang nurse daw. Mabait, matapang. Yun daw ang unang beses na naramdaman niyang buhay siya. Parang isang kidlat na tumama kay Lika ang bawat salita. Bawat piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ang pagiging driver. Ang mga lihim. Ang lungkot sa mga mata ni Ramon. Hindi siya niloko nito tungkol sa kanyang nararamdaman. Itinago nito ang kanyang pagkatao, ngunit ang nararamdaman nito ay totoo. Isang matinding sakit at pagsisisi ang biglang bumalot sa kanya. Hinusgahan niya ito. Itinulak niya ito palayo. Pero huli na ang lahat, malungkot na sabi ni Doña Elara. Buntis na daw si Katrina. Wala nang kawala ang apo ko. Nakatali na siya habang buhay sa isang kasinungalingan. Nabitawan ni Lika ang litrato. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Kasinungalingan. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Excuse me po, nanginginig niyang sabi kay Doña Elara. Kailangan niya ng hangin, kailangan niyang makalayo. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mga boses mula sa isang bahagyang nakabukas na pinto ng isang silid-aklatan. Boses ni Ramon. At boses ni Katrina. Nagtatalo sila. Ano na namang ginagawa mo dito, Katrina? Hindi ba't sabi ko sa'yo, sa harap lang ng mga magulang natin tayo mag-uusap? Boses ni Ramon, malamig at mariin. I just came to check on you, darling. At para ipaalala sa'yo, narinig ni Lika ang boses ni Katrina, puno ng panunuya, na ilang buwan na lang, lalabas na ang ating little hair. Ang tagapagmana ng lahat ng ito. Hindi yan magiging sayo, Katrina. Talaga ba? Huwag mong isipin na makakatakas ka sa akin, Ramon. Akin ang anak na to at magiging atin ang lahat ng yaman ng pamilya mo. Napatakip si Lika sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang pag-ibig, ang kasal at baka pati ang pagbubuntis? Ang sinabi ni Katrina, akin ang anak na to, may ibang kahulugan iyon. Hindi atin kundi akin. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ng tuluyan ang pinto. Lumabas si Katrina, galit ang mukha. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagkagulat sa mukha ni Katrina ay mabilis na napalitan ng galit. Pagkatapos, lumabas si Ramon. At nang makita niya si Lika na nakatayo doon, ang buong mundo niya ay tila huminto. Lika. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging yelo. Ang mga mata ng tatlong tao, Lika, Ramon, at Katrina, ay nagkasalubong, bawat isa ay may dalang magkakaibang unos ng emosyon. Si Lika, puno ng pagkabigla at bagong natuklasang katotohanan. Si Katrina, puno ng galit at pagkagulat. At si Ramon, na tila nakakita ng isang multo at isang anghel ng sabay. What are you doing here? Sigaw ni Katrina kay Lika, ang kanyang boses ay matinis at nanginginig. Stalker ka talaga. Paano ka nakapasok dito? Ako ang nagpapasok sa kanya, isang mahinahong boses ang sumabat. Mula sa kanyang silid, lumabas si Doña Elara, itinutulak ang sarili niyang wheelchair. Siya ang bago kong private nurse. At narinig ko ang lahat, Katrina. Namutla si Katrina. Tumingin siya mula kay Doña Elara, patungo kay Ramon na ngayon ay may malamig at determinadong ekspresyon sa mukha. Ramon, this is not what it looks like. Huli na ang lahat, Katrina, putol ni Ramon. Tumingin siya kay Lika, isang tingin na puno ng pagsusumamo at pasensya, bago ibinalik ang atensyon sa babaeng sisira sana sa buhay nilang lahat. Nalaman ko na ang lahat. Anong lahat? Pagmamaang-maangan ni Katrina, kahit na ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. Ang lahat, ulit ni Ramon. Naglakad siya papunta sa isang mesa sa gitna ng pasilyo at may kinuha mula sa kanyang bulsa, isang cellphone. Isang pindot lang at isang boses ang umalinggaw mula sa speaker. Boses ni Katrina.
Akin ang anak na to at magiging atin ang lahat ng yaman ng pamilya mo. Ang recording ay malinaw. Ang bawat salita ay tumago sa katahimikan. I was just angry. Hindi ko sinasadya yan, depensa ni Katrina. Talaga ba? Tanong ni Ramon, kasabay ng pag-swipe sa screen ng telepono. Ipinakita niya ang isang litrato. Si Katrina, masayang nakayakap kay Anton, ang dati nitong nobyo, sa labas ng isang condominium unit sa Taguig. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Saan mo nakuha yan? That's fake. Photoshop yan. Kung fake yan, sabi ni Ramon, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato, edi siguro fake din ito. Inilabas niya ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Ibinuklat niya ito. Isang resulta ng test. Ibinigay niya ito kay Katrina. Basahin mo, utos niya. Nanginginig na kinuha ni Katrina ang papel. Binasa niya ang laman at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Paano? Sinuhulan mo ang laboratorio para pekin ang unang resulta, hindi ba? Paliwanag ni Ramon. Pero nakalimutan mo, mas marami akong koneksyon kaysa sayo. Kumuha ako ng sample ng buhok mula sa unan mo at isang upos ng sigarilyo ni Anton. At ipinadala ko sa ibang bansa para walang makialam. Basahin mo ng malakas, Katrina. Para marinig nilang lahat. Umiling si Katrina, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi. Ako ang babasa, sabi ni Ramon. Kinuha niya ang papel. Subject, Katrina Legarda. Subject nihi, Anton Magsaysay. Result, 99.9% probability of paternity. Si Anton ang ama ng dinadala mo, Katrina. Hindi ako. Parang isang bombang sumabog ang revelasyon. Si Doña Elara ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Lika ay napatakip sa kanyang bibig, ang kanyang mga hinala ay kumpirmado na. At ang kasal na ito, dagdag ni Ramon, sabay hubad sa singsing sa kanyang daliri at ihagis ito sa sahig, peke. Hindi kailanman nerehistro. Isa lang itong palabas na sinakyan nating lahat. Hindi, sigaw ni Katrina, tuluyan ang bumigay. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Ramon. Magkakaanak kami. Akin siya. Akin ang lahat ng ito. Sa kanyang pagkataranta, hindi niya namalayang inamin na niya ang lahat. Ang kanyang mga salita ay hindi na para sa kanila, kundi para sa sarili niya, pilit na pinaniniwalaan ang isang kasinungalingang gumuho na. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na boses ang pumuno sa pasilyo. Anong nangyayari dito? Ang ama ni Ramon, si Don Ricardo de Villa, ay nakatayo sa dulo ng hagdanan, kasama ang ama ni Katrina. Narinig din nila ang lahat. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ni Katrina. Ang katotohanan ay nakalatag na sa sahig, kasama ng itinapong singsing at ng mga basag na pangarap ng kasakiman. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak. Nakita niya ang determinasyon, ang tapang, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang buhay sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lika, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Ramon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Don Ricardo. Tumingin siya kay Ramon. Anong gagawin mo ngayon, anak? Tanong niya, ang boses ay hindi na galit, kundi puno ng pag-unawa. Handa ka na bang ipaglaban ang sayo? Hindi sumagot si Ramon sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Lika. Naglakad siya palapit dito, nilagpasan si Katrina na ngayon ay humahagulgol na sa sahig. Bawat hakbang niya ay isang pagpili palayo sa kasinungalingan at pagpili patungo sa katotohanan. Ang kanyang katotohanan. Huminto siya sa harap ni Lika. Ang buong mundo nila ay tila naglaho at silang dalawa na lang ang natira. Lika, sabi niya, ang boses ay puno ng lahat ng hindi niya nasabi sa mga nagdaang linggo. Patawarin mo ako. Ang kasunduan sa pagitan ng mga De Villa at Legarda ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang iskandalo ay sinubukang pagtakpan, ngunit ang katotohanan ay maisariling paraan para kumala. Sa huli, si Katrina at ang kanyang pamilya ay tahimik na umalis ng bansa, dala ang kahihiyan. Ngunit para kay Lika at Ramon, ang pagtatapos ng gulong iyon ay simula pa lamang ng isang mas mahirap na pag-uusap.
Ilang araw pagkatapos ng komprontasyon, nagkita sila sa isang tahimik na parke sa tabi ng isang ilog, malayo sa mga mata ng mapanghusgang lipunan. Umupo sila sa isang bangko, may ilang talampakang pagitan sa kanila, parehong hindi alam kung paano magsisimula. Si Ramon ang unang bumasag sa katahimikan. Lika, sabi niya, ang tingin ay nasa dumadaloy na tubig. Walang sapat na salita para sabihing nagsisisi ako. Dapat sinabi ko sa'yo ang totoo mula sa simula. Tumingin si Lika sa kanya. Bakit hindi mo sinabi? Huminga ng malalim si Ramon. Dahil sa takot. Takot na husgahan mo ako bilang isa na namang mayaman na walang ginawa kundi magpasarap sa buhay. Takot na kung malaman mo kung sino ako, lalayo ka. At dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, sa piling mo, naramdaman kong maging normal. Naging Sigmon lang ako, hindi si Ramon de Villa. At ayokong matapos yun. Pero natapos pa rin, mahinang sabi ni Lika. Pag-amin ni Ramon, sa wakas ay tumingin na sa mga mata ni Lika. At kasalanan ko yun. Ang paglilihim ko ang nagbigay daan kay Katrina para sirain tayo. Kung naging matapang lang ako mula sa simula, kung ipinaglaban ko lang ang nararamdaman ko, sana hindi ka nasaktan ng ganito. Nakitang muli ni Lika ang lalaking minahal niya, hindi ang tagapagmana, hindi ang driver, kundi ang lalaking may mabuting puso na itinago sa ilalim ng maraming patong ng responsibilidad at kasinungalingan. Nasaktan din kita, pag-amin ni Lika, ang boses ay nanginginig. Hinayaan kong kainin ang nakaraan ko ang pagtitiwala ko. Hinusgahan kita agad. Hindi ako nakinig. Patawarin mo rin ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Lumapit si Ramon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Lika. Sa pagkakataong ito, hindi na ito binawi ni Lika. Sa halip, hinigpitan pa niya ang hawak dito. Ang mahalaga, sabi ni Lika, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, natuto ka ng ipaglaban ang totoo. Ngumiti rin si Ramon. Dahil sa'yo. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano. Nanatili silang magkahawak kamay, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng pag-unawa at kapayapaan. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Lika. Tinanggihan ko ang pagiging sagot ni Ramon na ikinagulat ni Lika. Sinabi ko kay Papa na hindi pa ako handa. Gusto ko munang hanapin ang sarili kong landas, malayo sa anino ng pangalan ko. Siguro magtatayo ako ng isang maliit na auto shop. Isang bagay na ako mismo ang naghirapan. Napangiti si Lika. Mukhang babalik ka pa rin sa pagiging malapit sa mga sasakyan. Sabi ni Ramon tumatawa. Pero sa pagkakataong ito, totoo na. At ikaw? Babalik ako sa ospital. Doon ako nabibilang. Doon ko nararamdamang totoo rin ako. Tumingin si Ramon kay Lika, ang kanyang mga mata ay seryoso na ngayon. Hindi ko maipapangako ang isang palasyo, Lika. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Pero maipapangako ko ang puso ko. Ang katapatan ko. At ang katotohanan mula ngayon hanggang sa habang buhay. Huminga siya ng malalim. Pakakasalan mo ba ako, Lika di Malanta, ang masungit na anghel ng buhay ko at maging reyna ng auto shop ko? Tumawa si Lika sa gitna ng kanyang mga luha. Ang tanong ay simple, medyo katawa-tawa, ngunit ito ang pinakatotoong narinig niya sa buong buhay niya. Bulong niya. Papakasalan kita, Mon ang driver ng buhay ko. Ilang buwan ang lumipas. Isang gabi, sa isang pamilyar na eskinita sa Kamuning, isang babae at isang lalaki ang masayang kumakain ng isaw sa isang maliit na karinderya. Ang lalaki ay may konting grasa pa sa kanyang mga kamay mula sa maghapong pag-aayos ng kotse. Ang babae ay pagod mula sa mahabang shift sa ospital. Wala na ang magarang kotse. Wala na ang mga alahas. Wala na ang mga maskara. Simon at Lika na lang. Dalawang tao mula sa magkaibang mundo na pinagtagpo ng isang aksidente, pinaghiwalay ng mga kasinungalingan at muling pinag-isa ng katotohanan. Dito, sa ilalim ng mga ilaw ng karinderya, hindi sila si Ingrid de Villa at si Nurse de Malanta. Sila ay dalawang taong nagmamahalan, nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, kundi sa katapatan ng puso at sa tapang na ipaglaban ito hanggang sa huli. Ang kanilang bagong simula.
At dito nagtatapos ang kwento ni Nalika at Mon. Sa bawat isa sa inyo na aming minamahal na tagapakinig, maraming salamat. Salamat sa inyong tapat na paglalakbay kasama si Nalika at Mon, mula sa kanilang maingay at magulong pagkikita sa kalsada, hanggang sa kanilang tahimik at makahulugang bagong simula. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong kinilig, nagalit, nasaktan at umasa. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, ninais kong bigyang buhay ang isang mensahe. Isang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi nabubuhay sa dilim ng kasinungalingan, kundi sa liwanag ng katotohanan at pagpapatawad. Na ang halaga ng isang tao ay wala sa kinang ng kanyang kotse o sa laki ng kanyang bahay, kundi nasa katapatan ng kanyang puso at sa tapang niyang ipaglaban ang tama. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Kaya ngayon, nais ko namang marinig ang kwento mula sa inyo. Ano ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling eksena ang nagpaiyak, nagpagalit, o nagpangiti sa inyo? Hihintayin ko ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay inspirasyon para sa akin. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Ako po ang inyong manunulat at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.